Kagaya nga ng kagustuhan ni Chichay, ay sa bar nga nila ginanap ang birthday nito. Sina Mang Berto at Yaya Pasita niya kahit matanda na, ay nakapagtataka na nagustuhan ang lugar na to kahit na sobrang gulo at sobrang ingay. Di pa ba tayo uuwi? Inip na tanong ni Ricky sa kanya. Namumula na ang mukha nito dahil pagpasok pa lang nila kanina, ay uminom na agad ito ng uminom na tulog na lang sana ako sa bahay, walang kagana-gana naman na sabi ni Miguel. Ang boring. Di ko alam kung bakit dito nyo gustong pumunta wala namang maganda dito. Kung sina Miguel at Ricky ay todo reklamo, ito namang si Xander ay tahimik lang na umiinom habang nagmamasid sa paligid. Hi guys, can we join? Napatingin sila sa tatlong babae na bigla na lang lumapit sa kanila. Ang isa ay agad na umupo sa kondongan ni Xander nang walang paabi, kaya nagulat ang huli. Nakita niya kung paano naging masama ang hitsura ni Xander at mabilis na itinulak ang babae paalis sa kondongan nito. Sabay tayo. Magbabanyo lang ako, alam ni Xander sa kanila at masamang tiningnan ang babae. Babalik din ako agad. Ang sanggit naman niya, komento ng babaeng itinulak ni Xander. Nang may uupong babae sa kondongan niya, ay bigla na lamang lumitaw si Chichay at sinabunutan ang babae ng walang kahirap-hirap. Huwag kayong magkalat dito. Sa ibang grupo na lang kayo lumapit kung ayaw niyong masaktan, mahina ngunit mariin itong sabi dahilan para mapatitig siya rito. Huwag siya, iba na lang. Nitong mga nakalipas na araw ay madalas niyang mapansin ang pagsasalita nito ng kakaiba. Pakiramdam niya, hindi na ito ang Bobong Chichay na kilala niya. Ibang-iba na kasi ito kung kumilos at magsalita na siyang ipinagtataka niya ng husto. Oh, ba't ganyan ka makatingin? Gusto mo bang batasin ko yung mata mo? Chichay, ano ba? Hinawakan niya ang kamay nito, pero iwinasiwas lang nito yun. Lumayas kayo rito ngayon din, kung ayaw niyong mapasama ang mga buhay niyo. Hoy pangit na mukhang puwet. Sino ka para utusan kaming lumipat sa ibang grupo? Ano kami, gago? Ba't ka naman namin susundin? Napahinto sa pagsasalita ang babae noong sakali nito ni Chichay. Halos lumabas ang dila ng babae, kaya napatayo na siya, ganoon din sina Miguel at Ricky. Anong sabi mo? Nanlilisik ang mga mata na tanong dito ni Chichay. Tinawag mo ba akong gago? Alam mo bang ikaw pa lang ang tumawag sa akin ng ganyan ha? Kahit kamag-anak ko hindi ako matawag-tawag na ganyan dahil takot sila sa akin, tapos ikaw na hindi ko kano-ano, sasabihan mo ako ng ganyan. Chichay, wag mo nang patulan. Pilit niyang inaalis ang mga kamay nito sa leeg ng babae, dahil kahit madilim sa pwesto nila ay kitang-kita niya na nangingitim na ang mukha ng babaeng sikal-sikal nito. Hey, mapapatay mo yan kapag di mo yan binitiwan. Ano ka ba? Hayaan mo na lang nga. Nilingan siya nito pero ang kamay nito ay nanatili pa rin sa leeg ng babae. Narinig niyo bang ininsulto ako nito? Ang linaw ng sinabi niya, kaya imposibleng hindi mo narinig. Tumanggaw-tango siya para iparating dito na narinig niya lahat ang sinabi ng babae laban dito. Oo, narinig naming lahat pero patawarin mo na lang. Sinimangutan siya nito dahil sa sinabi niya. Birthday mo ngayon kaya dapat enjoyin mo lang ang araw na ta. Mas maluwag sa puso kapag nagpapatawad Chichay. Tiningnan niya ang mga kaibigan niya para tulungan siya na ilayo ang babae kay Chichay. Pero inismiran lang siya ng mga ito, at baliwalang bumalik sa pwesto at nagpatuloy na sa pag-inom ng alak. Mga walang silbi talaga, hindi man lang mga maasahan. Miss, umalis ka na, sabi niya sa babae na may halong pakiusap, dahil kapag nagtagal pa ito, ay tiyak na matutuluyan na ito. Isama mo na ang mga kaibigan mo. Sige na, huwag ka nang sumagot pa para hindi na madagdagan ang sakit ng katawan mo. Girlfriend mo ba siya? Sa halip ay tanong nito. Gosh, ang pangit naman ng taste mo para patulan ta. Ginayuma ka ba nito? Hindi kayo bagay ng babaeng ta dahil masyado siyang pangit para sa iyo. Hindi na nito natapos pa ang mga sasabihin nito, dahil sa pagkakataong ta, ay damit naman nito ang hinatak ni Chichay, at pagkatapos ay malakas itong sinuntok sa tiyan dahilan para mapayuko ang babae at kalaunan ay napaluhod ito sa sahig. Aray ko, daing nito, vlaang hiyak ang babae ka, kahit namimilipit na ito sa sakit ay nagawa pa nitong magsalita ng hindi maganda, kaya parang nawala na rin siya ng gana na tulungan itong makaalis. Sinabi ko na kasing umalis na kayo May halos inis na rin na sabi niya.
Tiningnan niya ang mga babaeng kasama ng sinuntok ni Chichay na halatang takot na rin. Pakitulungan tong kaibigan nyo. Hindi pa man naitatayo ng mga ito ang babaeng sinaktan ni Chichay, ay biglang umeksena ang magaling niyang yaya. Sinabunutan nito ang babae hanggang sa mapatingala ito, dahil sa lakas ng hatik nito sa buhok ng babae. Hindi pa ito nakantento dahil sinampal pa nito ang bibig ng babae. Masyadong masama ang ugali mo. Yang malaki mong bibig puro mas asama ang sinasabi. Senggal pa ng yaya niya kaya naman mabilis niyang tinawid ang pagitan nila at niyakap ito. Yaya ano ba, papatayin niyo ba siya? Ang sama ng ugali eh. Hayaan niyo na. Nang akmang susuntukan na naman ni Chichay ang babae ay mabilis niya itong hinatak kaya ang nangyari ay dalawa na ang yakap-yakap niya ngayon. Niyakap na niya ang dalawang babaeng nagbibigay sakit sa ulo niya para hindi na makagawa ng masama. Umuwi na tayo kung gagawa lang kayo ng gulo rito. Tining-ala siya ni Chichay. Ako ba ang nanggulo? Kanina ko pa kasi naririnig na iniinsulto nila ako kaya pinatulan ko na. Sa banyo pa lang, grabe na yung pamamahiya nila sa akin. Ginawa nila yun. Tumanggo ito. Naawa tuloy siya bigla. Kaya kanina noong lumapit sila, hindi na ako nakapagtimpi. Tama lang ang ginawa mo hiha, panggagatong dito ng yaya niya. Nahuli na kasi ako ng dating kaya hindi ko na nasaktan gaano. Kung makapintas akala mo sobrang gaganda, samantalang puro naman na maluluwag. Maluluwag ang alin yaya? Tanong niya. Maluluwag na ang mga bulaklak. Sabi nito habang nakatingin sa mga babaeng papalayo na sa pwesto nila. Akala mo kung sinong magaganda, samantalang mas maganda pa nga ako nung kabataan ko. Bulaklak lang naman ang mga puhunan, tapos kung manghamak akala mo pinapalaman nila si Chichay. Tumahimik na si Chichay, pero itong yaya niya hindi pa makamove on. Mabuti sana kung hindi maluluwag ang mga bulaklak nila. Anong bulaklak ba ang pinagsasabi niyo dyan yaya? Ay ewan ko sa iyo. Bulaklak lang di mo pa alam. Katanga mo naman. Ang ibig sabihin ng bulaklak ay yung nasa baba mo. Napatikim siya at masamang tiningnan ang yaya niya dahil ang bastos nito. O bakit? Totoo naman eh, mukha pa ba silang birhen sa paningin mo? Yaya, wala akong sinasabi na kahit na ano. Ba't ba galit na galit kayo sa akin? Pabaalya itong umupo malapit sa tabi niya. Akala mo millennial kung umasta. Sa kaka-cellphone siguro nito kaya kung ano-anong mga salita ang nadidiscover nito. Kung hindi pa tumikin ang mga kaibigan niya, ay hindi niya pa mapapansin na yakap-yakap niya pa pala si Chichay. Ito namang babaeng parang gustong-gusto rin, dahil nakatitig na lang ito imbes na lumayo na ito sa kanya. Akala ko hindi mo na ako pakakawalan eh, sabi nito. Kulang na lang maghalikan tayong dalawa dahil sa sobrang higpit ng yakap mo. In your dreams, aniya sa nakangising babae. Nakakainis ang mga ngiti nito tapos yung mga titig pa nito nakakailang. Huwag mo nga akong tingnan ng ganyan. Bakit? Masama bang tingnan kita? Masama talaga. Tinulak niya ang noo nito gamit ang hintuturo niya, sabay alis para umupo sa tabi ni na Miguel, Xander at Ricky. Ang sweet niyong dalawa pang-asar ni Miguel. Todo yakap akala mo naman mawawala. Tanga ka ba? Pinigilan ko lang. Ano bang sinasabi mo dyan? Huwag ako, dahil di mo ako maloloko. Lihim siyang napatingin kay Chichay. Hindi niya akalain na nakatingin din pala ito sa kanya. Kaya ang nangyari ay nagkatitigan silang dalawa. Eye contact pa kayong dalawa. Akala mo naman hindi na ulit kayo magkikita mamaya. Tiningnan niya ng masama si Miguel. Ang dami mong napapansin eno. Kalalaki mong tao pero chismoso ka. May mata ako pangbubos ka pa nito. Parang ikaw pa nga ang may gusto kaysa sa kanya Pupuste ako na isang araw tatakbo ka sa bahay ko at sasabihin mo sa akin na mahal mo na yan. Ano, game? Hindi siya nagsalita dahil ayaw niyang magsalita ng tapos. Nang hindi siya umimik ay pinagtawanan siya nito. Silence means yes. Binunggo-banggo pa nito ang balikat niya kaya bahagya siyang lumayo rito. Nang masagi niya si Ricky ay binato siya nito ng nakamamatay na tingin, kaya lumipat na lang siya ng upuan. Salamat sa araw na ta, sabi ni Chichay sa kanya paglabas nila ng bar. Nag-enjoy ako, hindi ko ito makakalimutan. Halata sa mukha nito na nag-enjoy nga ito, ganoon din ang yaya niya at si Mang Berto. Habang buhay ko tong babaunan sa puso ko. Kung makapagsalita ka, parang aalis ka na sa bahay Ngumiti lang ito ng matipid sa kanya.
Aalis ka na ba? Umiling ito. Mamimiss ko kayo kaya hindi ako aalis, sabi nito. At kung sakaling aalis man ako, magpapaalam ako syempre. Dapat lang, kapag umalis ka kasi ng walang paabi, ay tiyak na mababaliw si Yaya Pasita sa kahahanap sa iyo. Hindi naman siguro, imposibleng hindi, mas mahal ka pa nga niyan kaysa sa akin eh. Kapag nawawala ako, walang pakialam yan, pero kapag ikaw ang nawawala, halos mabaliw yan sa kahahanap sa iyo. Magpapaalam na ako sa kanya sa tuwing aalis ako, para hindi siya mag-alala pati na rin si Mang Berto. Tumango siya, huli na nang mapansin niya na parang normal na lang sila nito na nag-uusap. Nang makarating sila sa parking lot, ay hinarang sila ng 4 na lalaki na medyo malalaki ang mga katawan, kaya nagulat sila. Sa likod ng mga ito, ay nakita nila ang babaeng sinaktan ni Chichay kanina sa loob ng bar, kaya alam niya na may hindi magandang mangyayari maya-maya. Pumunta na kayo sa sasakyan, mahina ngunit mariin niyang utos sa mga taong kasama niya. Ako nang bahala. Hindi ka namin pwedeng iwanan dito, sabi ni Miguel. Bahala na, kapag hindi natin kinaya, tumakbo na lang tayo ng mabilis. I have a gun here, informa ni Ricky. I will shoot them if needed. Yan ang wag na wag mong gagawin Ricky, sabi niya rito. Umiwas na lang tayo para hindi na lumala pa ang gulo. Ay walang ya, bulalas naman ni Mang Berto. Mahirap talaga kapag nauna ang saya, dahil lungkot agad ang kasunod. Pasita, pumasok na kayo ni Chichay sa sasakyan. Kami na ang bahala rito. Mang Berto, pumasok na rin po kayo sa sasakyan tapos patakbuhin niyo agad. Lihim niyang ibinigay dito ang susi ng sasakyan niya. Dalian niyo po habang may oras pa. Sige iho, sagot nito at hinawakan na nga ang kamay ng yaya niya. Mabuti na lang at sumunod naman agad ang yaya niya rito. Chichay halika na, hindi po ako sasama sa inyo dahil haharapin ko pa po sila, sabi ni Chichay kay Mang Berto at ninitian pa ang huli. Ano, Diyos kung bata ka, anong akala mo sa sarili mo, kaya mo sila? Chichay, sumama ka na sa kanila. Susunod din kami agad pagkatapos nito, kumbonsi niya pero sunod-sunod itong umiling, kaya sinabihan niya si Mang Berto na pumasok na sa loob ng sasakyan para samahan ang yaya niya. Halos itulak niya ang matanda paalis sa kinaroroonan nila, lalo na nung makita niya na naglabas ng balisong ang isa sa 4 na lalaki. Nang makapasok ang 2 matanda sa loob ng sasakyan niya, ay nakahinga siya ng maluwag. Siya ang nanakit sa akin. Sigaw ng babae sabay turo kay Chichay kaya naman mabilis niyang hinawakan ang braso ni Chichay, at itinago niya ito sa likod niya. Ang walang hiyang pangit na yan ay sinuntok ako, kaya hanggang ngayon ay masakit pa rin ang tiyan ko. Wala naman akong ginawa sa kanya tapos bigla siyang nanakit kanina. Walang hiya yan, pangit na nga, masama pa ang ugali. Pagpatuloy pa rin ito, hindi niya tuloy alam kung anong sasabihin niya lalo pat totoo ang mga sinasabi ng babae. Pasensya na, paghingi niya ng paumanhin. Pinapangako ko na hindi na mauulit pa ang mga nangyari kanina. Talagang hindi na ito mauulit dahil huli na to, sabi ng lalaking balbas sarado na kasama nito. Hindi kami papayag na hindi makaganti dyan sa kasama nyo, kaya kung ako sa inyo ay palapitin nyo na ang babaeng yan dito para matapos na. Ano ako, tanga, nakangising sabi ni Chichay sa mga ito. Sa tingin nyo ba hahayaan ko kayo na masaktan nyo ako ng ganun-ganun lang? Kahit magsama-sama pa kayo, hindi nyo ako matatakot. Chichay ano ba? Kulang na lang ay takpan niya ang bibig nito, dahil mas lalo lang nitong pinapalala ang sitwasyon. Huwag ka nang magsalita. Magsasalita ako hanggat gusto ko, pagmamatigas nito kaya naman huminga siya ng malalim para pakalmayan ang sarili niya, at para makapag-isip na rin ng maayos. Bitiwan mo ako, sabi ni Chichay at malakas na binaklas ang kamay niya na nakahawak sa braso nito. Sugurin niyo na, pasigaw na utos ng babae sa mga lalaking kasama nito. Yung babae, hulihin niyo tapos iharap niyo sa akin dahil malaki ang utang niyan sa akin. Halatang mga walang magawa sa buhay, komento ni Chichay sabay hikab. Mga walang kwenta, nang makita nila na dahan-dahan itong umaabante ay sinenyasan niya ang mga kaibigan niya na maghanda. Hindi niya alam kung kaya niyang patumbahin ang mga ito, pero susubukan niya pa rin para hindi mapahamak ang mga kasama niya. Mga walang hiya kayo, humanda kayo. Sigaw ng lalaking puno ng tato ang katawan habang papalapit sa kanila. Sinaktan niyo ang prinsesa namin. Magbabayad kayo ngayon.
Chichai, pumunta ka na sa sasakyan. Sigaw niya rito, pero ang magaling na babae ay tamad siyang tiningnan sabay buga ng hangin. Maya-maya pa ay nakita niya na patakbong sinalubong nito ang unang lalaki na medyo malapit na sa gawin nila. Hey! Bumalik ka rito, Chichai. Ano ba, nabitin sa ere ang mga salitang sasabihin niya pa sana nang makita niya na kaharap na nito ang lalaki. Hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa dahil mahina lang ang boses ng mga ito habang nag-uusap. Nagulat na lang sila nang bigla nitong sipain ang ari ng lalaki dahilan para mapaluhod ito, at pagkatapos ay malakas nitong siniko ang likod nito, kaya naman tuluyan na itong bumagsak sa sahig. Kahit nakadapa na ang lalaki ay sinuntok pa rin ito ni Chichai at akmang pipilipitin ang leeg, kaya napasigaw siya nang wala sa oras. Mabuti na lang nakuha niya ito sa isang tingin, dahil binitiwan nito ang ulo ng lalaki habang nakangisi ito ng nakakatakot. Jesus Christ! Bulalas niya. Silang magkakaibigan ay nakatayo lang habang nakaporma. Hindi nila alam kung susugod ba sila o manunood na lang sa mga nangyayari. Anak ng, ang lakas naman niya, bulalas ni Xander. Paano niya nagawa yun? Pare-parehong silang napahanga kay Chichai. Kulang na lang ay tumulo ang mga laway nila dahil halos lahat sila ay nakanganga na ngayon. Sa likod mo, sigaw niya. Habang nakatalikod si Chichai ay nasapul pa rin nito ang isang lalaki na pasugod. Dahil tinamaan nito iyon sa panga na naging dahilan agad ng pagbagsak nito. Animoy isda itong hinampas sa ulo dahil nangingisay itong bumagsak sa semento. Habang nakahandusay ang lalaki ay hindi pa rin ito pinatawad iyon, dahil ilang ulit na pinagsisipan ni Chichai ang mukha ng lalaki sabay agaw sa balisong na hawak nito. Napabagsak agad nito ang dalawa ng walang kahirap-hirap, kaya ang dalawang matitira pang lalaki na susugod na sana ay unti-unti nang napaatras, lalo na nang makita ng mga ito kung paano paglaruan ni Chichai ang balisong sa mga kamay nito. Nang tumakbo si Chichai papunta sa gawin ng dalawang lalaki ay mabilis din ang naging takbo ng mga ito papalayo kay Chichai. What the hell? Paano niya nagawa yun? Humahangal na bulalas ni Ricky. Siya ba talaga yan o sinapian lang siya? Chichai, hayaan mo na sila. Sigaw niya rito dahilan para mapalingon ito sa kanya. Walang ekspresyon itong tumitig sa kanya dahilan para matakot siya rito, dahil ngayon lang niya nakita na ganoon ang hitsura nito. Hahayaan mo na lang sila. Ang dalawang lalaki na pinatulan ni Chichai ay hindi pa rin nakakatayo hanggang ngayon. Ang babae naman na sigaw ng sigaw kanina ay biglang nanahimik sa isang tabi, habang hawak-hawak nito ang magkabilang tainga nito. Nang mahalata nila na tiningnan ni Chichai ang babae ay sabay-sabay silang lumapit dito. Tayo, mariin na utos ni Chichai sa babae habang nakapamaywang ito. Kapag hindi ka tumayo, hindi ka na talaga makakatayo habang buhay. Oo, tatatayo na. Taranta nitong sagot. Ano nga ulit yung sinabi mo sa akin kanina sa loob ng bar? Wala po akong sinabi. Halatang takot na ang babae dahil napansin niya na nanginginig na ang mga tuhod nito. Wala po akong sinabi na masama sa inyo. So, sinungaling ako? Hindi. Wala po talaga akong sinasabi, ma'am. Wika ng babae, na ngayon ay hawak na ang ulo nito na halatang pinuprotektahan nito ang mahaba nitong buhok mula kay Chichai. Ma'am, tumawa ng nakakatakot si Chichai. Kanina sobra-sobra ang pang-iinsulto mo sa akin, tapos ngayon sobrang galang mo na. Hayaan mo na siya. Tumayo na siya sa gitna ng dalawa dahil naaawa na siya sa babae. Halika na, uwi na tayo. Umiling ito sa kanya at pagkatapos ay hinawi siya nito. Kakausapin ko lang ang babaeng ta. Kakausapin mo lang. Tumanggo ito, wag mo nang saktan ha. Tumanggo ulit ito. Terenadud, yaya sa kanya ni Miguel. Kakausapin lang naman niya yan eh. Halika na, pero kasi. Halika na, halos hatakin siya ni Ricky papunta sa kinaroroonan ng sasakyan niya. Magtiwala ka sa kanya kapag sinabi niyang mag-uusap lang sila. Sige na, mauna na kayo sa sasakyan. Huwag kang mag-alala dahil kakausapin ko lang talaga siya. Duda siya sa sinabi nito dahil masama pa rin ang tingin nito sa babae. Sige na, hindi ko siya sasaktan, promise. Kahit nagdadalawang isip ay sinunod na lang niya ito. Pero hindi pa man sila nakakalayo, ay may narinig silang kalampag, kasabay ng paghiyaw ng pagkalakas-lakas ng babae. Paglingon nila ay nakita nilang inuuntog-untog ni Chichai ang ulo nito sa bumper ng sasakyan na nakaparada malapit sa kinaroroonan ng dalawa. Tama na po,
Tama na po. Pagmamakaawa ng babae pero hindi pa rin tumitigil si Chichay, kaya naman tinakbo niya ang distansya nilang dalawa para pigilan ito, dahil halatang papatayin na nito ang babae.